haters, ang daming bashers. Hello, bashers! Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yung Jeremy's TV. Anyway guys, wala na ba ito? Libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin for today's video, Mariel Padilla, asawa ni Idol Robin, ang controversial na gluta drip session sa Senado. So yun guys, pagkatapos niyang mag-post sa media, di ba, o sa social media, video to na meron siyang nakalagay na parang dextrose. So ayon sa mga lumabas na balita, ay nagpaturok pala siya ng gluta drip. So pagkatapos niyan, inulan ng maraming batikos. May nagsasabi na wala namang kadelikada siya to. Kasi nga naman, nasa Senado siya, di ba? Siguro feeling niya na wala namang magiging problema kasi nga nasa opisina siya ng kanyang asawa. Pero siyempre, hindi maalis sa ating taong bayan yung pagkadelikadesa nga dahil nga ang opisina na yun ay opisina ng Senado. Kumbaga, honorable ang tawag sa mga senador, kailangan igalang niya at irespeto. So sa mga hindi nakapanood o nakita yung post na to, narito, ipakita muna natin yung kanyang unang video, pagkatapos yung pangalawang video kung saan nagpaliwanag siya dahil hindi niya matiis umulan ng maraming batikos. So narito yung unang video na pinost na talagang maraming basher ang nag-comment sa kanyang Facebook account. Alright? So pasok Mariel Padilla. Netizen sa ginawang gluta drip session sa Senado ng TV host na si Mariel Rodriguez. Pinuna rin niya ni Senator Nancy Binay. Nagsorry naman ang mister ng aktres sa Senator Robin Padilla. Narito ang sa ginawang gluta drip abastusan ang maraming netizen sa ginawang gluta drip session sa Senado ng TV host na si Mariel Rodriguez. Pinuna rin niya ni Senator Nancy Binay. Nagsorry naman ang mister ng aktres sa Senator Robin Padilla. Narito ang aking report. I'm here in the Senate now, pero dahil iba tayo, ibahin. Look at what I'm doing. Drip and lock sa Senado. Drip anywhere. Pinabatikos ngayon ng TV host actress sa si Mariel Rodriguez dahil sa viral video ito ng kanyang glutathione drip session sa loob ng Senado. Nasa Senado nitong Miyerkules si Mariel para suportahan ang pagpasa ng Eddie Garcia Bill o ang batas para magkaroon ng safety protocol sa film, TV at radio industry. Sa isa namang deleted post ni Mariel, makikitang kasama niya ang asawa niyang si Senador Robin Padilla habang nagugluta drip. Sa caption, drip anywhere daw ang motto ng TV host. Malilate daw siya sa appointment sa clinic kaya ginawa na lang ang gluta session sa opisina ng kanyang mister. Hindi yan bumenta sa maraming netizens. Komento ng ilan, hindi man lang daw nagpakadesente si Mariel at tila binaboy ang Senado. Wala rin daw siyang delikadeza. Sinubukan ng News 5 na kunan ng pahayag ang aktres pero tumanggi ito. Ang asawa niyang si Senator Robin Padilla, tinawanan lang ang issue pero humingi na rin siya ng paumanhin. Sabi pa ng senador, gusto lang ng kanyang asawa na mag-promote ng good health. Pero kung good health ang pag-uusapan, tila taliwas ito sa naunang paalala ng Food and Drug Administration o FDA. Sa isa nilang advisory, nilino ng ahensya na wala pa silang inaaprobahang gamot na pwedeng iturok sa katawan bilang pampaputi. Aprobado lang daw nilang injectable glutathione bilang gamot sa cancer na ginagamit sa cisplatin chemotherapy. Pero kung madalas daw itong gamitin bilang pampaputi, pwede raw nitong sirain ang atay, kidney, pati na ang nervous system ng tao. Ayon naman kay Senator Nancy Binay, na chairman ng Senate Committee on Ethics and Privileges, hindi man miyembro ng Senado si Mariel, dapat pa rin suriin ang ginawa niya na makakaapektuhan niya sa integridad at reputasyon ng Senado. Baka rin daw nagpo-promote ng bawal o illegal ang actress host. Panawagan pa ng senadora, dapat isa-isip na may kaakibat na responsibilidad ang pagiging artista at pagkakaroon ng asawang senador. Mga kapatid, Ed Lingaw po. So yun guys, napanood nyo, di ba? Talagang pinakita pa mismo sa video na nandun siya sa Senado at yun na nga, nagpaturok ng gluta drip ayon sa lumabas sa social media. Kaya nga inulan na maraming batikos guys. Puro negative actually yung lumabas. Kaya hindi niya natiis, di ba? Nandiyan pa si Robin Padilla.
dinilit niya kagad dahil nga nagulat na lang siya. Bakit inuulan siya ng batikos at ng mga baser? Dahil nga siguro hindi niya akalain nga gaya na sabi natin na akala niya okay lang yun. Hindi niya naisip na isang senador ang kanyang asawa. 'Di ba? Na baka mamaya kung mag-post siya ng ganito, magkaproblema siya. Wala, basta siguro para sa kanya proud siya na nandun sa Senado tapos parang yun na nga pinakita niya na meron siyang dextrose na nakalagay dito yung gluta drip. So pagkatapos niya mga lusang araw na yata guys lumipas, kanina naman rumes back na siya at nagpaliwanag na kung ano nga ba ang tunay na nangyari. Siyempre dahil siguro hindi rin niya matiis dahil nga inuulan na sila ng batikos, laman na siya ng social media at ng YouTube. Karamihan talagang kino-content na siya. Kaya nga nagpaliwanag siya guys, nagpaliwanag nga siya dahil nga hindi niya matiis. At habang nagpapaliwanag siya, naka-live siya. Oh. Mukhang magbebenta na naman siya ng online selling. So narito, pakinggan muna natin, panoorin nyo yung kanyang paliwanag kung sa tingin nyo, okay na to para sa mga taong mga nagbas sa kanya. Diba? Tapos itutuloy natin ang ating reaction. Right? Pasok. Haters, ang daming bashers. Hello? Bashers! Ang daming haters, ang daming bashers. Alam mo, i-clear na nga natin yan once and for all. Okay? I-clear na natin. Kwento ko sa inyo kung ano nangyari. So, nagpunta po ako sa Senate for the Eddie Garcia bill. Hindi po ako nakikipunta doon lagi because I am a full-time mom and wife. Also, online seller po ako. Okay, so I don't always go to the Senate. It's just that I was there to support the Eddie Garcia bill. At saka, alam nyo, sobra kasi ito talaga hirapan ng asawa ko yung bill na yan. Okay, so I was there to support my husband. Alright? Now, tumagal po yung, kasi last time, parang, nung second reading, nandun rin ako, 6 o'clock tapos na. Now, every week talaga, I have a vitamin C drip. Okay? Diyan po kayo, medyo relax lang. Kasi, inisip nyo po na glutathione yung aking ginagawa. Okay? Nilagay nyo dyan, gluta. Kanina nag-live selling ako, ang daming bumibili sa akin ng gluta. Okay? So, to let you know, para hindi kayo naniniwala sa fake news, vitamin C po yun. And matagal na namin ang ginagawa. Pandemic pa lang, ginagawa na po namin. Lahat kami dito, tuwing may nararamdaman, actually, never ko po intention na mang bastos or whatever. My intention was to show that no matter how busy we are, dapat prina-prioritize pa rin po natin yung paglalagay ng vitamina sa ating katawan. Okay? I had no intention whatsoever to disrespect the Senate or anything like that. Okay? It was never in my intention. Tapos, so, andali. Okay? And then, para sa akin, alam mo, honestly, in my head, I was in my husband's office. Okay? So, siguro, yun yung on my part, baka nakita ninyo na hindi maganda kasi sa utak ko talaga, I was in my husband's office. Ganun lang. 'Di ba? So, I felt na safe place yon because opisina po ng asawa ko. Yun ang aking iniisip. Okay? Pero, nag-post ako. Kasi nga, hindi ko naman inisipan po ng masama. Wala naman po akong bad intention kahit konti. So, ngayon, ako naman, pinost ko. Tapos, ang daming nag-react. So, to respect them, kasi nga parang, ay, oh my gosh, meron pala mga na-offend. Okay, sige, i-delete ko. So, I deleted that post, but I never ever said that I was taking gluta drip. It was vitamin C. Okay? Alright? Oh. Yes, look. Bakit sa Senate? Because yung oras po, dapat yun talaga,
question and answer tayo. Naging press con yung live selling ko. Sige, mag-press con tayo. Okay. Kasi, thank you, sabi ni Edenburg, wag na po kayo mag-explain, hindi sila worth it, thank you. Ang toxic ng mga tao dito, sabi niya, wag tayo ganyan, maging happy tayo dahil maganda yung mga deals na ibibigay natin tonight, okay? So, as I was saying, dapat, yung trip ko sa bahay talaga. Kaya lang nga, tumagal, inintay ko po yung asawa ko na 9 o'clock, nasa opisina pa rin. So sabi ko, dito na lang, pumunta na lang sila, na hindi ko naman inisipan na, oh my gosh, maging national issue pala, diba? That's why I am saying sorry dun sa mga na-offend. Okay? But it was never my intention na i-offend kayo, gawing parang hindi ka respectable yung Senado. No, of course not. Okay? So now, I'm going to go back to my live selling and yung mga gustong mag-hate pa dyan, okay, go. Diba? So yun guys, napanood nyo, di ba? Parang nagpapaliwanag lang siya. Hindi naman siya nag-sorry. Kasi sabi nga niya, sa tingin niya, safe na nga siya sa kanyang pwesto dahil nga nandun siya sa opisina ng kanyang asawang si Senador Robin Padilla. Pero hindi niya naisip na yung opisina, although nanalo naman tong si Senador Robin Padilla bilang isang senador nga, pero hindi na naisip ang sinasabi niyang walang magiging problema o safe siya dahil nga nasa opisina sa kanyang asawa. Hindi niya naisip na hindi naman yung private opisina, di ba? Public yon. So, ang mga opisina ng mga senador, ng mga congressman, ay sa taong bayan yan. So, public yan. Di ba? Opisina na lahat tayo ay nagbabayad dyan para sa mga senador at mga congressman. So, hindi niya inisip na akala niya private na opisina. Siguro kung kumpanya nila, ano ba, may sarili silang kumpanya, di ba? Yun ang opisina ng asawa niyang si Robin. So, pwede yun. Kasi walang kinalaman ng taong bayan doon. Kasi, private naman yun. Kumbaga, pag-aari nila. Pero kung sabihin mo yung sa mismong Senado, na alam naman natin, pag natapos na yung term niya, aalis na dyan sa Senado at may papalit na bagong halal na naman. So, yun ang hindi nila naisip na sa tingin nila okay lang, pero hindi pala nila alam, delikadesa. Siyempre, dapat iniisip mo rin, di ba, na kung ipopost mo to, baka mamaya mapahiya yung asawa mo. Alam mo naman, di ba, maraming controversial na kay Robin Padilla. Lalo na pagdating sa debate sa Senado, talagang nakikita natin na nahihirapan siya. Di ba? So, sana yan ang iniisip nitong si Mariel Padilla. Kasi nga, guys, ang marami pa nagsasabi na, di ba sabi niya, hindi, glutasil lang yun eh. Hindi naman yung glutadrip. So, kahit na ano pa yun, pagka, siyempre, opisina ng gobyerno, dapat irespeto. Hindi po pwedeng yung personal mo, sana kung hindi na lang nila pinos, wala pang nakakita. Okay yun. Ang problema, pinos niya, guys. Kaya nga yun, inulan ng batikos. At bukod doon, diba sabi naman ng DFA, yung gluta kasi na pampaputi, hindi pa yun na-approve ng FDA. Para lamang yan sa mga may cancer. Dahil pagka nasobrang kayata niyan, lalo na kung hindi naman kilala yung pinagkuhanan mo ng gluta, ay delikado sa kalusugan. Kaya nga yung DOH, di ba, wala pa silang ina-approve talaga na gamot diyan. Kasi may antioxidant yan, yung gluta na yan. Tapos pampagamot din sa liver, sa kung ano-ano pang body organ natin. Pero siyempre, wala pa talagang approved na gamot para So, ang categorical lang yan ay supplement, food supplement lang siya. Kaya binabatikos din siya kasi nga baka mali yung pinopromote niya at marami pang mapapahamak natin kababayan. So, kaya guys, ano sa tingin nyo? Tama ba ang ginawa niya? At yung pagsusorry niya, nakita naman natin, parang hindi naman nagsusorry, di ba? Parang nagpapaliwanag siya. Although, nababanggit niya yung salitang sorry,
Pero kasi pag nag-sorry ka, hindi ba dapat mapagkumbaba ka? Yung mahinahon ka, kaya talagang ina-accept mo na nagkakamali ka, sorry po kasi ganyan. Hindi ko akalain ng ganyan. Although sinabi niya wala siyang intention, pero yun na nga, nasa opisina kasi siya ng gobyerno. Kaya sisitayin at pupunayin siya. Kaya dapat pag naglabas din siya ng statement, kailangan niya medyo malumanay naman na hindi parang nang-aasar pa siya, di ba? Gumaganon pa siya, baser. Hindi magandang tingnan, di ba? So, ayan guys, kayo, anong mga comment niyo, malaya po kami. So, ganito lamang, abangan niyo susunod ng vlog. Thank you very much.